Go. Ayan, proceed muna tayo sa SDG 5. Kanina nga, sabi ni Briggs na isa sa mga SDGs, ang SDG 5, na hindi pa masyadong natutugunan o nasusolusyonan ang mga challenges o mga hamon at hindi pa nami-meet ang mga targets. Ngayon, tingnan natin kung bakit. Para sa iyo, Ruby Jean. Ruby Jean, nandyan ka ba, Miss Navales? Yes po, nag-discuss. Naman. Para sa bakit mahalaga na magkaroon tayo ng pantay-pantay na karapatan sa lahat ng mga kasarian? Malaga ito upang makamit natin ang isang makatarungan, maunlad at inklusibong lipunan po. Ayan, napakahusay. Maraming salamat. Tama. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang SDG 5 o ang Sustainable Development Goal 5. Ito ay nakatuon sa paggamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kababaihan. Layunin nitong wakasan ang lahat ng uri ng diskriminasyon at karahasan laban nga sa kababaihan. Kabilang na rin dito na kinakailangan nating kilalanin at pahalagahan ang kanilang unpaid care work at tiyakin ang kanilang pantay na partisipasyon at karapatan sa lahat ng aspeto ng buhay. Karapatan din ng mga kababaihan sa kanilang mga pribado at publikong mga partisipasyon ng kanilang buhay. Ngayon ay tingnan natin kung ano nga ba ang kalagayan o kung ano ang mga challenges na kinakaharap sa paggamit ng SDG 5 na ito. Next slide ay ayon nga sa Envision 2030 na sa pagdating daw ng taong 2030 ay makakamit na raw ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at nabigyan na ng sapat na kapangyarihan ang lahat ng kababaihan sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang tiyak na target na naglalayong tugunan ang iba't ibang aspeto ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ngunit tingnan natin ang kasalukuyang kinakaharap ng ating SDG 5 ngayon kung talaga nga bang makakamit natin ang mga layunin nito pagdating ng taong 2030. Next slide ay ayan, batay dito sa mga datos, laganap na ang intimate partner violence sa buong mundo. Ipinapakita ng datos dito na isa sa 5 kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang nakararanas ng pisikal o sexual na karahasan mula sa kanilang partner sa loob ng 12 buwan. Sa mga kaso ng homicide, 47 namang bahagdan ng mga biktima ay halos kababaihan na pinatay ng kanilang mga partner sa kanilang mga tahanan. Kumpara naman sa 6 na bahagdan lamang ng mga lalaki na ipinapakita rito na mas madalas maging biktima ng karahasan ang mga kababaihan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Mayroon ding 49 na bansa sa mundo na wala pang batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan mula sa tinatawag nating domestic violence. Kabilang na rito ang Iraq na kung saan mayroon silang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga asawang lalaki na disiplinahin ang kanilang mga asawa. At mayroon ding 37 na mga bansa na kung saan ang mga lalaking gumahasa ay hindi napaparusahan kung sila ay kasal sa kanilang biktima o kung sila ay magpapakasal sa kanilang biktima. Diba katulad ng bansang Russia, sa Russia, maaaring maabsuelto ang isang lalaki sa statutory rape kung magpapakasal siya sa kanyang biktima o sa kanyang na-rape. Ang mga social norms at ang kawalan ng pananagutan para sa mga suspect ay ilan sa mga pangunahing hamon sa paglutas ng problemang ito sa matinding kaso. Ito ay maaaring humantong sa kamatayan
ng ating mga kababaihang mga mamamayan sa buong mundo. Sunod naman ay next slide ay ayan. Sa karaniwan, ang mga kababaihan ay gumagawa ng 3 beses na mas maraming unpaid care and domestic work. Ibig sabihin nito ang yung mga hindi binabayaran na kanilang mga trabaho katulad na lamang sa kanilang tahanan, sa pag-aalaga ng mga bata, gano'n. Kumpara sa mga kalalakihan, ibig sabihin, mas malaki ang oras at effort na inilalaan ng mga kababaihan sa mga gawaing bahay at pag-aalaga na hindi naman sila binabayaran. Dahil nga, mas maraming oras ang kanilang ginugugol sa mga gawaing bahay at pag-aalaga, dahil dito ay mas kaunti na lamang ang kanilang oras na natitira para sa kanila upang magtrabaho at sumali sa iba pang aktibidad katulad ng mga political participation. Next ay slide. Sunod naman, ipinapakita rito na bagamat may pag-unlad sa mga representasyon ng kababaihan sa politika mula 2,000 hanggat 2017, malayo pa rin ito sa pagkakapantay-pantay dahil halos 40 ng mga bansa ang gumagamit ng quota system para dagdagan ang bilang ng mga babaeng politiko. Sa pamamahala naman, kulang pa rin ang kababaihan sa mga senior at middle management positions. Bagamat halos kalahati ng mga world business leaders ay sang-ayon sa paglalagay ng gender quotas sa corporate boards. Ibig sabihin lamang nito na kailangan pa ng mas maraming pagsisikap para matiyak ang pantay na partisipasyon ng kababaihan sa politika at sa mundo ng negosyo. Next slide ay ayan, ayon sa UN Women and at UN Department of Economics and Social Affairs, ipinapakita sa mga datos na kung mananatiling ganito ang kalagayan ng buong mundo, aabutin pa ng halos 300 taon bago makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ibig sabihin ay hindi natin makakamit ang sinabi kanina sa Envision 2030 na makakamit daw ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Ngunit batay sa mga datos ay aabutin pa tayo ng 300 years bago natin ito makamit. Ngayon, next slide ay ayan. Dahil dyan, sa mga challenges na kinakaharap nga ng pagkamit sa SDG 5 ay ayon sa UNICEF at mga katuwang nito, may ilang mahahalagang hakbang na dapat gawin para isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Una na riyan ay kailangang baguhin ang mga batas para bigyan ang kababaihan ng pantay na karapatan sa mga yaman, kabilang na rito ang yaman katulad na lamang ng lupa at magkaroon din ng mas matatag na kabuhayan. Pangalawa na riyan ay dapat gumawa at magpatibay ng mga pulisiya at batas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at nagpoprotekta sa kababaihan laban nga sa diskriminasyon at karahasan. Ikatlo ay tugunan ang mga kailangang maglusad ng mga programa sa iba't ibang bansa para tugunan ang mga issue na sinabi ko kanina na hindi pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng edukasyon, ng kalusugan at pagpapalakas ng kapasidad sa mga kababaihan. At ang panghuli, pang-apat, dapat suportahan ang pag-unlad ng at aktibong pakikilahok ng mga kabataan, lalo na ang mga babae sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng edukasyon, kasanayan at oportunidad na maging leader at tagapagtaguyod ng tinatawag nating pagbabago. Naintindihan ba ang SDG 5, ang goals at ang kasalukuyang kinakaharap nga ng SDG 5? Ngayon ay sunod naman ang ating itatalakay ay ang kasalukuyang mga
progress ng SDG 6. Ngayon, nariyan ba si Johanny Asur? Johanny! Wala. Si Ralph. Nandyan ba si Ralph? Po. Si Ruby na. Ruby. Nandyan si Ralph. Ralph? Yes. Para sa iyo, Ralph, bakit mahalaga na mayroong access ang mga tao sa malinis na tubig at sanitasyon? Yes, Ralph? Nawala ka. Ay. Naririnig na ba ako? Ako din nawala. Bakit mahalaga na mayroong access ang lahat ng tao sa malinis na tubig at maging sa malinis na sanitasyon? Para po sa akin, no, na mas mainam o mas maigi ang pagkakaroon ng malinis na tubig at sanitasyon upang ang mga tao ay ang kanilang kalagayan o ang kanilang tinatawag natin na health nila nang sa ganun ay hindi magkakasakit at hindi makakahawa sa ibang tao. Ayan, tama. Maraming salamat, Ralph. Tama si Ralph no, dahil ito ay mayroong kaugnayan sa ating kalusugan. Ngayon, ang SDG 6 ay nakasentro sa pagtiyak na mayroong sapat at malinis na tubig at maging maayos na sanitasyon ang lahat at mapanatili ito sa mahabang panahon. Binibigyang halaga nito na ang pagkakaroon ng malinis na tubig, maayos na palikuran at kalinisan ay pangunahing kailangan ng bawat tao para maging malusog at maayos ang buhay. Kaya naman ipinapakita rito sa SDG 6 na ang tubig at sanitasyon ay hindi lamang problema sa kalikasan, kundi malapit na konektado sa ating kalusugan at pag-alis ng kahirapan at sa pag-unlad ng isang bansa. Ngayon tingnan natin kung ano nga ba ang target ng SDG 6 sa taong 2030. Next slide, ayan. Ayan sa makikita natin dito, ayon sa Envision 2030, inaasahan na sa pagdating daw ng taong yan ay isang mundo kung saan ang lahat ay mayroon ng pantay na access sa malinis na tubig, sanitasyon at kalinisan o tinatawag nating WASH. Habang tinitiyak natin na ang sustainable ay habang tinitiyak ang sustainable na pamamahala ng mga mapagkukunan ng tubig at ecosystem. Next slide ay ayan, ngunit sa kabila ng pag-aasam no na magkaroon ng ngunit sa kabila ng inaasam na magkaroon ng sustainable na mapagkukunan ng tubig sa taong 2030, hindi natin maiiwasan, hindi natin maipagkakaila na mayroon talagang problema kapag pinag-uusapan natin ang tubig. Ayon nga rito na sa taong 2024, mayroon pa ring 2.2 bilyong mga tao na wala pa ring access sa ligtas at maayos na mapagkukunan ng inuming tubig. Bukod pa rito, 3.4 bilyong katao ang walang maayos na sistema ng sanitasyon at 1.7 bilyon naman ang walang pangunahing kagamitan para sa kalinisan sa kanilang mga tahanan. Ipinapahiwatig ng mga datos na ito na malaki pa rin talaga ang hamon ng pagkamit ng SDG 6 na
naglalayong tiyakin nga ang pagkakaroon ng malinis na tubig at sanitasyon para sa lahat. Ibig sabihin kung malaki ang problema sa SDG 6 ay malaki rin ang problema natin sa ating kalusugan dahil nga ang SDG na ito ay mayroong koneksyon o nakaugnay sa ating mga kalusugan. Ngayon, next slide ay ang graph na ito ay nagpapakita ng water stress sa iba't ibang rehiyon ng mundo noong 2022. Sa pangkalahatan, ang global water stress ay nananatiling steady sa 18% mula noong 2015. Ngunit may malaking pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga rehiyon. Ang Northern Africa at Western Asia at Central at Southern Asia ay nakararanas ng critical water stress levels na lampas nga sa 75%. Ito lamang ay nagpapahiwatig ng matinding kakulangan sa tubig sa mga rehiyong ito na maaaring magdulot ng problema sa agrikultura, sa kalusugan at sa ekonomiya ng bansa. Kaya kinakailangan ng agarang aksyon upang mapababa ang water stress ng mga apektadong rehiyon. Next slide ay ayan. Ang panghuli ay yan, ang batay sa datos na yan ay pinapakita rito ang progress sa pagpapatupad ng Integrated Resources Management, Water Resources Management or IWRM mula 2017 hanggang taong 2023 kasama ang projection hanggang 2049. Sa pangkalahatan, ang implementasyon ng tinatawag nating IWRM ay tumaas mula 49 na bahagdan noong 2017 hanggang 57% naman noong 2023. Ngunit mabagal, mula sa ating nakikita rito na mabagal ang progress at 73 na bansa ay nahuhuli pa rin. Ito ay nagpapahiwatig na kailangan ng mas malaking pagsisikap upang mas mapabilis ang implementasyon ng IWRM sa buong mundo. Mahalaga rin na ang IWRM ay magkaroon ng para sa sustainable management ng tubig at kailangan ng mas malaking suporta sa mga nahuhuling bansa lalo na sa aspeto ng financing at koordinasyon. Kaya naman ang mga datos na ating sinuri ngayon ay nagpapakita ng mga hamon na at pag-unlad ang progress sa pagkamit ng Sustainable Development Goal number 6. Kaya naman, next slide ay ayon dito, kung hindi mababago ang takbo ng pagmamalakad ng tubig sa tubig, katulad ng mga datos kanina na mahina ang progress, hindi natin makakamit ang sustainable water management bago ang taong 2049. Dagdag pa na sa 2030, tinatayang 2 bilyong tao pa rin ang walang access sa ligtas at malinis na inuming tubig, di ba? Dumarami ang mga taong walang access sa tubig, lalo na pagdating ng 2030 na year. Sunod na slide ay kaya naman, dahil sa mga problema na kinakaharap ay para matugunan ang mga hamon na ito sa pagkamit ng SDG 6 tungkol sa tubig ay iminumungkahi ng UN Water na ang gobyerno ay dapat gumamit ng Big Earth data upang masuri ang estado ng mga mapagkukunan ng tubig at pagbabago ng klima na makatutulong sa paggawa ng epektibong plano patungkol rito. Mahalaga rin ang pag-invest sa climate resilient infrastructure katulad ng lamang ng mga
Ito ay mga tumutulong sa mga sistema ng patubig at proteksyon sa baha upang umangkop sa epekto at pagbabago ng ating klima. Dapat ding palakasin ang community-based water governance models upang bigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na komunidad na magdesisyon at mangalaga sa kanilang mga mapagkukunan ng tubig. Higit sa lahat, kinakailangan ang pagpapatatag ng collaboration sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, pati na rin ang NGOs at mga komunidad upang magkaroon ng sama-samang solusyon sa mga issue ng tubig at sanitasyon. Dahil sa pamamagitan ng pagtutulungan at paggamit ng makabagong pamamaraan, masisiguro natin na ang malinis at sapat na tubig para sa lahat. At dahil din dito ay tutugunan natin kahit papaano ang mga hamon na kinakaharap ng SDG 6. Next slide ay ayan. Ngayon naman, tingnan naman natin ang progress ng SDG 7 na naglalayong tiyakin na ang lahat ay may access sa abot kaya, maaasahan, sustainable at modernong enerhiya. Ibig sabihin ay dapat kayang bayaran ng lahat ang enerhiya o ang kuryente, dapat tuloy-tuloy ang supply nito. Hindi dapat nakasisira sa ating kalikasan ang pinagkukunan at dapat gumagamit ng makabagong teknolohiya. Sa madaling salita, kinikilala ng SDG 7 na ang enerhiya ay mahalaga para sa pagpapabuti ng buhay ng mga tao at pagkamit ng sustainable na pag-unlad na hindi nakasisira sa ating kalikasan. Next slide ay ayan. Ayon naman sa Envision 2030, balak na sa taong 2030, lahat na raw ay may sapat na enerhiya na mura, palaging available, hindi nakasasira sa kalikasan at moderno. Layunin nitong sugpuin ang kawalan ng kuryente, pangalagaan ang klima at magkaroon rin ng pantay-pantay na pag-unlad. Kaya naman, next slide ay ayan, balik pa ay. Dito naman, nakikita natin na mayroon pang 675 milyong tao ang hindi pa rin nakakakabit sa mga linya ng kuryente. Ibig sabihin ay wala pa rin silang mga kuryente. Bukod pa rito, 2.3 bilyong katao naman ang gumagamit pa rin ng mga panggatong, ng mga tinatawag nating panggatong sa pagluto, ganyan, na delikado at nakasisira sa ating kalikasan para sa ating pagluluto. Ipinapakita nito na marami pa rin kailangang gawin para makamit ang layuning magkaroon ng abot kaya at malinis na enerhiya para sa lahat. Next slide ay ngayon, ating talakayin ang progress at mga hamon sa pagkamit ng Sustainable Development Goal number 7. Suriin natin ang mga datos na ito mula sa United Nations SDG Report of 2025. Una na riyan ay ang graph na ito ay nagpapakita ng porsyento ng populasyon na may access sa kuryente sa iba't ibang rehiyon ng mundo noong taong 2010 at 2023. Sa pangkalahatan, makikita natin na ang pagtaas sa access sa kuryente sa maraming rehiyon na nagpapahiwatig lamang ng progreso sa pagpapalawak ng infrastruktura ng kuryente. Ngunit
Mahalagang tandaan na may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga rehiyon. Halimbawa na lamang dyan ay ang Sub-Saharan Africa na may mas mababang antas ng access sa kuryente kumpara sa mga developed regions tulad na lamang dyan sa Europa at Hilagang Amerika. Kaya ang pagkakaroon ng access sa kuryente ay mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya, maging sa edukasyon at sa ating kalusugan dahil nga gagamit ng enerhiya na makakasira sa ating kalikasan. Kaya ang patuloy na paglawak ng access sa kuryente sa mga rehiyon ay nangangailangan ng critical na atensyon mula sa ating mga sa mga namumuno upang magkaroon nga ng pantay-pantay na access ang lahat sa kuryente. Next slide ay ayan. Ang graph naman na ito ay nagpapakita ng bahagi ng renewable energy sa kabuuang pagkonsumo ng enerhiya ayon sa iba't ibang gamit. Noong 2015 at 2022, ipinapakita rito na ang pagtaas sa paggamit ng renewable energy sa iba't ibang sektor, lalo na sa electricity sector, ito ay nagpapahiwatig ng mga pagsisikap upang magkaroon ng transition sa mga sustainable na mapagkukunan ng enerhiya. Ibig sabihin ay dito na pumapasok ang tinatawag nating mga solar panels, ganyan, na hindi na kinakailangang makasira nga sa ating kalikasan, hindi na kinakailangang magsunog ng maraming coals para lang magkaroon ng energy ang lahat ng kabahayan. At ngunit makikita natin na kinakailangan nating tandaan na makikita natin dyan na ang transportation ay mayroon kaunting progress lamang. Kaya kinakailangan tandaan na kinakailangan ang transport sector ay may mas mababang bahagi na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas malaking pagsisikap sa pagpapalaganap ng renewable energy sa transportasyon. Ang pagtaas ng paggamit ng renewable energy ay mahalaga sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions na panlaban natin sa climate change. Ibig sabihin ay maiibsan at hindi natin mas mapapalala pa ang climate change dahil nga ay mas eco-friendly ang paggamit natin ng ating mga kuryente. Next slide ay ayon sa United Nations, para maabot ang layunin ng SDG 7, kailangan dagdagan ang pamumuhunan sa malinis na enerhiya, lalo na sa mga umuunlad pa lamang na bansa o mga mahihirap na bansa. Dahil kung hindi natin mapapabilis ang pamumuhunan at pagkilos, 645 milyong tao pa rin ang walang kuryente at 1.8 billion ang walang malinis na paraan sa pagluluto sa taong 2030. Next slide ay dahil sa mga hamong tinalakay ko kanina at naging sa progress rin, kinakailangang magkaroon ng magsagawa ng konkretong hakbang ang ating gobyerno alinsunod sa mga rekomendasyon ng United Nations. Una na rito ang pagsusulong ng mas mabilis na elektrifikasyon sa mga liblib na komunidad upang matiyak na ang lahat, lalo na ang mga nasa liblib na mga lugar ay magkaroon ng maaasahang access sa kuryente para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, critical ang pag-prioritize sa malinis na paraan ng pagluluto tulad ng paggamit ng LPG, biogas o electric stove upang maiwasan ang mga health risks at environmental damage mula sa mga usok ng
mga tinatawag nating mga traditional nating pagsusunog ng kahoy o uling upang makapagluto. Dagdag pa rito, kinakailangang triplihin ang investments sa renewable energy sources gaya ng tinatawag nating mga solar, sa mga wind at hydropower para mapabilis ang transition palayo sa fossil fuels at mabawasan ang carbon footprint ng bansa. Kaya sa pagsasama-sama ng mga hakbang na ito, magiging posible ang inclusive at sustainable na enerhiya para sa lahat. Yun lamang ang aking bahagi. Ngayon ay muli nating balikan si Joel. Nandiyan na ba si Joel para sa SDG 2? Naintindihan ba ang aking itinalakay sa tatlong SDG? Opo. Kung gayon ay maraming salamat. Ngayon ay balikan natin si Joel. Joel?